Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 9 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga, gusto mo makuha natin, punta kayo dyan sa description below or sa pinaka-YouTube ko, nandiyan po yung link na aking FB, paki-message ako para sa details. Yan. And syempre, dalagay ko dyan sa aking screen. No? Ingat lang din kayo sa mga nanggagaya sa akin, para hindi rin kayo ma-scam. Kuha tayo ng angel number mo, Aquarius. Uy. Okay, general reading Aquarius, hindi po personal reading ito ha, lagi niyong tatandaan yon. General reading tayo, energy reading, vice versa. Energy reading, ibig sabihin, energy, babae ka man o lalaki, basta energy reading. Okay, meron kang Pisces, Leo, Libra, Virgo, and Taurus. Pwedeng connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, dati tayo sitwasyon na may mga bagay o sitwasyon ka na you are more on focusing or nandun yung sa point na may mga paninindigan ka na this time. Sa nakita ko sa iba sa inyo, pwede may mga bagay ka na iniisip na gusto mo baguhin, i-transform, o may mga bagay ka na iniisip, no? O pwede nagsisik ka ng information or you need, no? Kung gusto mo talaga mag-success o mag-growth yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo this time. Pero iba dito, you are more on thinking. Pero iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng mga reflection from the past situation, good or bad man yan, pwedeng na doon sa point na yon, may mga nagkakaroon ka ng mga reflection from the past situation, pwedeng na doon sa point na yon. May mga bagay ka na medyo may struggle kasi ako nakikita no, sa iba sa inyo. Pwede sa inyo is may mga blockage in some aspect of your life, pwedeng na doon sa point na yon. May mga conflict or complicated situation, ako nakita pwedeng sa family, sa trabaho, or sa mga taong ko-connect or nakakonect sa iyo. Handito rin yung point na magkakaroon ng mga debate or pag-uusap, pwedeng na doon sa point na yun, no? Pwedeng sa family or kung sa trabaho yan, sa trabaho, pwedeng sa iba sa inyo is related mga papers and documents, pwedeng nandun sa point na yun, or pwedeng iba naman sa inyo is may mga struggle na related sa trabaho or papers and documents or sa family, o paulit-ulit lang si ate. And then also, sa iba may mga tao na nag-aabuso o may pang-aabuso situation. Sana if ever na naabuso kayo is, wag naman di kayo magpa-abuso kasi. No? Kailangan nyo rin kasi na hindi ko na sinabi na lumaban kayo, pero basta wag kayo magpapaabuso. There's an abusing situation or pwede may mga pang-aabuso or abusuduhin ka, pwedeng na there's a pain ako na nakikita sa iyo. Maraming ibig sabihin when it comes to a pain. Halimbawa, yung mga tao na nakakausap mo, nakakasalamuha mo, o mga kaganapan sa buhay mo, maaari doon ka makakaramdam ng painful. O kaya sa iba sa inyo, ano ba to? May umaano sa paa ko. Sa iba sa inyo is, either ito is may mga ginagawa kayong physical activity, di ba? May mga creation, passion, project, or may mga gagawin kayo, no? Na na makakaramdam kayo ng pain. Yan sa iba sa inyo. Sa iba naman sa iyo, there's a hard work situation or meron ka mga gagawin. Pwede ka rin sa trabaho mo kasi medyo siguro hard, ganyan. O kaya napapagod ka na, ganyan. O kaya is, baka naman na hindi ka naman pugitan na maraming galamay, diba? Baka naman gano'n, kaya ka rin napapagod kasi marami kang inaasikaso, marami kang gagawin, marami kang susulatan, pwede na, or may mga activity ka na gagawin, o may mga messy situation ka na gusto mo actionan, diba? Pwedeng nahado sa point na yun. And then, ang nakikita ko rin sa iyo, there's a new situation or there's a new beginning happen into your life. Ako nakikita, pwedeng may mga naiisip ka na situation na gusto mong gawin, o kaya naman is nandun yung point na meron ka mga bagong inspiration this time kung sa aspeto ng buhay mo yan. Sa iba naman is merong new member of the family or there's a new member situation, pwedeng sa trabaho or sa family, yan,
kung ano man yan, baka naman din kasi na may boyfriend ka na, syempre November na yan, di ba? O baka naman kinasal ka, o kaya may mga kasal situation. Yun yung mga example ng mga November, o kaya may mga mabubuntis, mga anak, ganyan, o mabubuntis, di ba? O kung may mga alaga ka, syempre ipasok mo rin sila, no? Pwede na doon sa point na yun. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, sa iba sa inyo is may mga um, may mga papuri akong nakikita sa iba sa inyo or pasasalamat pero parang hindi siya totoo. Sa iba sa inyo, siguro hindi naman ikaw ito. Pero nandun yung point na yun, mag-trust ka lang sa intuition mo sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, it's more imagining situation. Para may mga ini-imagine kayo na sitwasyon, na sana ganito, sana ganyan, ganyan, ganyan. Kung ano man yan, sa iba sa inyo. Basta, mayroon naman kayo spiritual growth eh. Ibig sabihin, mas magiging malakas yung iyong gut feeling, yung intuition mo, yung instinct mo, yan. Kasi may spiritual growth sa iba. Sa iba naman sa inyo is maaring dito yung point na mas babalik yung vitality mo o yung lakas ng loob mo this time kasi may growth akong nakikita sa iba sa inyo. Pwedeng mas confident ka na ngayon, o kaya may mga iniisip ka o sitwasyon na makapagpapa-confident sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. Ako nakikita sa iba ha. And then also is merong tao na kilala mo na siya na maaari magkakaroon muli kayo ng connection. There's a communication from the past situation. Or pwede naman sa iba sa inyo na may nangyari noon na muling mangyayari muli ngayon. Pwedeng sa iba ganon. Ako nakikita. And then also, may mga isusulat kayo. Hindi ko alam kung ano yung trabaho mo. Baka may mga marilis kang papers, documents, or isusulat, or need to speech something. Or pwedeng sa iba sa inyo, there's a news, no? Yan. May mga news ako nakikita sa iba sa inyo. Maaring iba sa inyo is, this is a bad news. Sa iba. Or sa iba naman sa inyo is your idea. No, may mga new idea ka na gustong gawin. Ako nakikita. Alam mo, may tao dito na someone's playing you. May tao na parang, hindi ko alam, parang piniplay ka niya o nilalaro ka niya o pinaglalaroan ka niya. Sana hindi ko to. Marami kasi ibig sabihin when it comes to sa sinabi ko. Halimbawa, amuhin nga niya, tapos after ganito, magbabago siya. Basta someone's playing. Andun din yung point na may tao na ano yan? Inosente effect. Ganyan. Yung nagpapa-inosente effect. Ganyan. Hindi ko alam kung sino. Okay, mara nakakita, meron ka in the cycle. Mara nakakita ka ng mga repeating numbers. Also, din sa cycle 19, o kaya connected sa itong number na to, ha? Ibig sabihin yung angel is try to connect sa'yo. Anak, wag yan. Meron kang completion, also the completion, the ending and the beginning, and 4, 8, 12, 16, also is meron ka daw gagawin, meron kang uupisahan, or there's an achievement of course. Sa iba sa inyo, meron kang uupisahan, or maybe there's an idea, ako na nakita, or maybe a project, creation, or creativity sa iba, na gagawin mo na magsasucess ka. May papasukin ka. Kung ano man nyo, i-force nyo yun, sa iba sa inyo, anak. Yan, may mga action ka daw na gagawin or need to take it action. Kasi, tandaan mo palagi, Aquarius, is the choices is always available is in yours. Diba? Nasa sayo. Kung gusto mong mag-pursue ng mga idea mo, kung mawala sa isang sitwasyon na you feel trapped or you feel stuck, gawin mo. Kailangan mo ng ending and beginning doon sa situation na yon. Kailangan mo mag-action, ibig sabihin. And may tao na nasa isip ka niya. May taong nag-iisip sa'yo. And then also is, meron kang sitwasyon na parang you reveal din or meron kang ini-structure or nire-reveal din na situation. Ang sinasabi dito, pwedeng yung sarili mo or pwedeng yung ideas mo or may mga, tulad na sabi ko, baka may gagawin ka nga na yun yung makapagpapasuccess sa'yo kasi magkakaroon yun ng completion. 2, 4, 6, 8, also this an 8, and we have the 8, ibig sabihin may abundance na darating sa buhay mo. Ibig sabihin, either yung sinasabi ko kanina, yun yung makakatulong sa'yo for your abundance or for your plus abundance, sa iba sa inyo. Yeah, may tao na magkakaroon ng promises or may mga commitment when it comes to promises
pagbabalik ng strengths, and also is sabi dito basta mag-focus ka lang daw sa mga dapat mong fokusan, and kumbaga wag ka magpa-bothered, and then lahat yung susunod sa iyo. Kasi pag nagpa-distract ka, parang alam mo yung parang siguro yung sinasabi ko na parang patay mali siya or innocent situation, siguro be more innocent sa mga nasa paligid mo. Kumbaga, focus ka lang sa goal mo. Pwedeng yung isa yun focus ka lang sa goal mo tapos and you will success. Kasi the more na magfo-focus ka sa mga goal mo this time, yung mga nasa likod mo susunod yan sa iyo. Ganyan. They following you, no, na doon sa point na yun. Kasi makikita nila na napaka very respectful person mo. Huwag kang maging slave, syempre, sa kanila. Dapat do your things, do your duty, do your responsibility. Yun. Gawin mo lang yung ano. Kasi kung magpapabattered ka sa kanila at, diba, umaano ka sa future, tapos may nag-distract sa'yo, tapos gaganon ka na naman. O, parang hindi ka makamove. Gagawin lang nila sa'yo is, i-under ka nila. Ganon. Well, it's your choice. Okay, we have the 1-2-2-1. Ibig sabihin, taking initiative, change, optimism, joy, communication, message, good news. O, di ba sabi ko na may news ka? And expression, high vibes, work with what you have. And it will get you places. Oy, sinabi ko na sa'yo, count your blessing and acknowledge your dear ones. You will find inspiration and figure it out a way forward. Ibig sabihin, meron kang gagawin. You might also be getting some good news soon. Congratulations sa iyong good news. Ibig sabihin, also, the 1919 kasi is a cycle. Ibig sabihin, there's a karma situation, ako nakikita sa'yo. Warning lang daw kasi is ayun, naliligoan ako. Merong new experience ka na gagawin or may new experience na mangyayari sa buhay mo. Kasi may pagtatapos situation. Kung ano man yan, baka may gagawin ka. And congratulations sa iyong good news. Also, the 1 is the beginning yan. Nato mga 2, 2. Tapos 1 plus 1 is 2. O kasi 2. 2, 4, 6. O. Ano ka nga? May abundance goal ka nga and completion. Ito, end of a cycle na to eh. May growth na magaganap na sa'yo. Energy ni Aquarius. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo is okay ka lang? Yung iba sa inyo, may pain na nararamdaman. Pwedeng may ubo, sipon, lagnat, masakit ang lalamunan, masakit ang throat, masakit yung thyroid, or may mga nararamdaman kayong bigat sa katawan. Pwede rin masakit yung kalamnan mo, buto-buto mo, kasukasuan mo, muscle mo, ganyan, kalamnan mo, no? Pwede na doon sa point na yun. So, iba naman sa inyo is, either maraming gumugulo sa isip mo or marami kang iniisip this time, pwedeng nahandoon sa point na yon, no? Pwedeng may mga bagay o sitwasyon ka na either gusto mong desisyonan, gusto mong i-let go, gusto mong kausapin, gusto mong ikat, or kung ano man yung situation na yon, parang nahandoon ka sa point na pinag-iisipan mo siguro what if yung situation, o kaya is nandun yung point na may mga nakapagpapa-stress, anxiety, burden, depression sa'yo. Pwedeng may nakakausap ka or pwedeng sa trabaho mo, sa gano'n, sa iba sa inyo, or pwedeng may mga sitwasyon na kapagpapahatak talaga sa'yo sa nakaraan, or may mga worrying situation happen sa buhay mo, no, sa iba sa inyo pagdating sa iyong energy. Pwedeng yung may mga sitwasyon na paulit-ulit na sitwasyon para sa iba, pwedeng nandun kayo sa point na yun.
baka naman bothered ka lang, no? Medyo, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong masyado magpa-bothered doon. Oh, sorry nani yung intro ko. Para ako kaya tayo, no? Yan. Mag-i-remedy nyo kaagad kung may mga nararamdaman kayo para hindi rin lumaki o lumala, ano? Baka mamaya binabaliwala nyo lang. Tingnan natin ang iyong parating. Siyempre, kung may sakit kayo, yung maintenance nyo, ha? Parating sa iyo. Uy. Okay. Parating sa iyo is within, hindi ko alam kung this is a 3 or 11 something days, weeks, or months, maybe sa iba. Kung i-compute mo lang kung weeks, kung days siya, siyempre, 3 to 11 days. Pwedeng na doon sa point na yun, ha? O kaya naman is month. Teka lang, sabihin ko. 1, 3, or 11. Tapos may plus-plus pala yun, no? Days man yan, weeks man yan, or month. Pwedeng by November, kasi 11 din yun, di ba? November, o kaya kung weeks yon, kung sumahin mo na lang, ganyan. O kaya baka sa iba sa'yo by the next year, or by August, September, pwede September, ganyan. Basta sumahin mo lang, o kung 3 yon, siguro August, September, October, November, o mga October o November, something, di ba, para sa iba. Pwede natin sa part. Meron daw ikaw marireceive. May marireceive ka raw. Either papers and documents or something good news or a news. Pwedeng nandun sa point na yon. Or sa iba dito is ano to? Ano ba to? Blessing. Yun ang sinasabi. May blessing. May good news, may blessing. Sa iba dito, opportunity. Sa iba dito is your idea. Kasi you're starting a new beginning sa iyong idea this time na parang may kinikreate ka ngayon at may pinofokusan ka na this time na sabi dito. And then also, ang nakikita ko sa iyo is may mga time daw na makakaramdam ka na masakit ang ulo mo o ang paa mo. May mga time daw o sitwasyon na maaring magkakaroon ka na ng acceptance. Siguro in the past, there's a hardship situation happen into your life. And then this time is magkakaroon ka ng acceptance doon. O kaya hindi mo man siya ma-accept pero magmo-move ka. Or kinakailangan mong mag-move. Or pwedeng yun yung sa iba naman sa inyo, yung sitwasyon na yun daw yung makapagbibigay sa inyo na for being a wiser at magiging more and stronger ka daw sa sitwasyon. Yung mga hardship na naganap sa buhay mo, ha? Yon ang nakikita ko dito. And then also, meron din ako nakikita na may ikakagulat, ikakasyak, o ikabibigla ka na sitwasyon. Hala, ano kaya ito? Teka lang. Merong sunog? Sa iba dito, sunog to. Mag-ingat kayo, kasi nakita ko, siguro hindi lang to sa'yo, no? May nakita kong sunog, i-check nyo yung gas nyo, yung cellphone nyo, kung nagiinit, yung saksakan nyo kung nagiinit, kung may mga naglilihab dyan o ano, mag-ingat kayo kasi may malaking sunog akong nakikita dito. Kasi mainit yung card na ito. Yun, iba dito sunog, malaki siya eh. Malaki or malakas, parang something na ganun. Malaki or malakas na sunog, something. Sa iba naman is, sa iba dito, basta always have faith ang sinasabi. Pero maraming tao eh. Sa iba naman is, ano to eh, sana hindi wag lindol kasi may lindol din ako nakikita dito.
Yun, lindol. Sabihin ko ha, ay, para may idea kayo. Meron tayong 5, 4, 6, 1, 3, 3, yan. Hindi ko alam kung ano yun eh. Or, 5 nga. 5 and 4, yan. Di ba sa mga nabanggit ko? Yun. Hindi ko alam kung ano yung significant nun, kung day siya or yung level ng situation. Pwedeng nahantong sa point na yun. Yan. Kasi may lungkot kasi ako nakikita. May lungkot din. Tapos sabi dito, ano ba yung parang pag-alis ng situation, parang umalis, ang sinasabi. Yun, yun. Hindi ko alam kung alis o lumikas for something, parang ganun. Okay, balik tayo sa situation. And then also, isa iba sa inyo is, yun nga, may mga ikakagulat, ikakasya ko, ikabibigla ka doon na sitwasyon. May mga biglaang magaganap, may bad news ka pala. Sana hindi kayo lahat, Basta i-check nyo yung nyo ha, tapos be prepared talaga. Kasi hindi lang naman yan, sa lahat kasi, sa lahat mangyayari yan. Okay, may hoping, hoping hindi mangyari. But still, siguro sa iba sa inyo di sa past, may bad news, ako nakikita, there's a negativity, may mga biglaang magaganap ang mangyayari, if there's a drain situation, or merong sitwasyon na parang isolated, tapos, or mag-isolate ka, pwede sa iba, or may mga frustration, situation, may mga biglang frustration, may mga situation na iba sa inyo, it's more on lungkot, or may lungkot akong nakikita dito sa iba sa inyo. Kaya, kung ano man itong sitwasyon na ito, is siguro, is kailangan yung mag-prepare, o kaya is iwasan yung mga pwedeng maganap o mangyari na ito, sa nakikita ko dito. Nandito rin yung point na merong bata. Iba sa inyo, meron kayo kakaharapin. Hindi ko alam kung boss ito, kung boss nyo, magulang nyo, o kaya is mas nakakatanda sa'yo, or pwedeng hindi man siya nakakatanda, ahead to sa'yo. Pwedeng may katungkulan, or mataas na tao, yan, may mga kaharapin ka. Yun ang nakikita ko dito. Baka isa siya sa situation na may sasabihin sa sa'yo na ikagulat mo, o kaya there's a news, kasi may news tayo kanina, di ba? Yun ang nakikita ko. Tapos sa iba naman sa inyo is may mga renewal situation. Baka yun yung mga renewal when it comes to a contract, papers and documents, pwedeng na doon sa point na yun, or kung ano man yung sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin. Have faith, have faith. May hinihintay ka? Pero may 10 and 10 ka o may completion. Pero bakit gano'n? May completion ka pero may kapalit. Alam mo yun? Kasi may new beginning pero may kapalit yung sitwasyon. Alam mo yung sinasabi ko, ibig sabihin, kung may good news na magaganap sa buhay mo, may return, may kapalit siya. Dapat iwasan. Kuya, ingat kayo, huwag kayong pabigla-bigla sa lahat ha, kasi pwedeng mag-mess iyon. Pwedeng yun yung ika-bad news nyo. Pwedeng mag-failure yung situation. Ingat ka sa mga tao na, tsaka wag ka kasi masyadong mabait. Yan naman ako. Sa mga tao nagbabait-baitan, ingat ka. Okay, so dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan, syempre yung conflict. Yan, iwasan mo. Yung gulo, yung confrontation. Tapos, iwasan mo din yung is not to focus to yourself. Kailangan mo rin kasi ng disiplina sa sarili mo. Hindi ko alam bakit. Siguro, kung sa pera yan, kung sa mga nasa paligid mo yan, ganyan, pwedeng nandun sa point ganyan. Pero ang sinasabi ko, you need discipline. No? Andun yung point na,
syempre, huwag ka makipagtalo sa mga tao na i-waste mo yung oras mo doon, yung time mo doon, di ba? And syempre, iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede maka-burnout sa'yo, maka-drain sa'yo, and always see the fact. Palagi mong iisipin kung ano yung the fact ng situation o ano yung katotohanan ng sitwasyon. Okay? Tulad pa sabi ko sa'yo kanina, huwag pa bigla-bigla, di ba? O kaya is, yun nga, you need to see the fact of situation. Syempre, huwag ka mapanghihinaan ng loob. Kung may mga bagay o sitwasyon na sa tingin mo is tama ka, depensahan at protektahan mo rin yung sarili mo. Ganyan. And then also, is, kung may mga bagay o situation, kasi kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mapagkasunduan in a good way, in a nice way, why not, di ba, yung sitwasyon na gawin mo yon kaysa sa makipagtalo ka at makipag-compete ka sa kanila kasi hindi rin naman makakatulong yung sa'yo, sa iba sa inyo. Ako nakikita sa inyo. Tsaka, yun nga, sinasabi to, you need to find peace. Ang sinasabi rin dito, sa mga argument, iwas ka dyan, ano, sa mga tension, sa mga disagreement, sa mga pagkainis o pagkairita, o yung mga ikakainis o ikakairita mo, iwas ka dyan. Yan, o yung mga tao na hindi good sa'yo, di ba? Yung mga bitter, iwas ka dyan. O ikaw, ganun din, syempre. Sa gulo, umiwas ka sa mga sitwasyon na pwedeng magkaroon ng gulo o struggle. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Anak, ba't nandiyan ka kasi hindi makagalaw si mami? Diba sa inyo, family, connected to. Okay, when it comes sa iyong love, kung single ka, uy, okay, kung single ka, may tao na na-attract sa'yo or ikaw na-attract ka sa kanya, pwede nakakausap mo na to or magkakausap kayo. Sa iba sa inyo, maaari makikilala mo siya sa isang event. Hindi ko alam kung anong event. Basta may mga tao. Yan. Pero dito sa sitwasyon is mag-ingat ka na lang kasi parang may ano siya, parang may, ano ba tawag dito? May issue sa the past. Yan na nakita ko. May issue siya sa past situation niya. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, yes, oo, nagkaroon ng paghihiwalay sa nakita ko dito, andun yung point na, nagkaroon na rin kasi ng moving home ano, sa iba. Andun yung point na, napaka-very independence kasi nung isa sa inyo, pwedeng kahit na alam niya na meron siya, or kasal man siya, or may boyfriend, girlfriend man siya, para sa kanya, is single siya. Nandun siya sa point na yon. Sa nakita ko dito, sa kanya. Nagkaroon siya na attraction with someone, yun, ako nakikita dito. And then also, is nagkaroon pagbabaksak, betrayal. Pero isa sa inyo kasi ang nakikita ko dito, ano naaalala niya pa rin yung connection na ito. As in, naaalala niya pa rin. Alam mo yung point na nagkakaroon siya ng, isa sa inyo nagkakaroon siya ng pagsisisi sa buhay. May pinagsisisihan siya sa situation. Pero ang nakita ko dito, may pagbabalik or gustong bumalik or magkakaroon kayo muli ng connection na ito. No? Sa iba naman sa inyo is kung kayo is in a third party relationship. Pwede nga ba sa inyo, pareho kayong may asawa or may connection ano sa iba? Yun ang nakikita ko dito. Or kung wala man, kung ikaw yung third party, pwedeng ikaw kasal ka na or may, sana wag naman, di ba? Or yung isa is may connection na. Kasi ang nakita ko, maybe both of you is may connection eh. Siguro sa iba, family ito, o kaya iba is connection sa iba. Ang nakikita ko dito sa may mga third party na ito is kasi yung isa sa inyo is may kinakausap na talaga. Tapos isa sa inyo parang nagsisiyasat pa siya. Parang they want to make sure na kung totoong may third party, kung totoong may ganon nga situation, kung binibetray ba siya. Dito kasi may betrayal kasi ako nakita. Tsaka, isa sa inyo kasi matagal na niya tong gawain. As in, matagal na niya tong ginagawa. Kaya kung magkakahiwalay kayo nito, sa mga nagkahiwalay din, ganun din,
kung magkakahiwalay kayo nito, gagawin niya rin ito sa sasamahan niya. As in, yun ang nakita ko dito. Sa iba sa inyo, nagkaroon na ng separation, ano. Yan, nagkaroon ng moving home kasi. Yan. Okay, kung kayo is walang third-party relationship, nandun yung love, nandun yung valuing, nandun naman yung disiplina. Oo, may mga time talaga na nag-fail, no, when coming this connection, kasi may frustration ako na nakita dito. Pwede rin kasi iba sa inyo, siguro frustration of related to a family, ganyan, o kaya is frustration related to a money, pwedeng nandun sa point but still handun pa rin yung attraction, kahit pa paano is handun yung happiness and achievement ng situation na to. Malalim lang din siguro mag-isip talaga yung isa sa inyo, parang alam mo yung point na either bago siya magsalita or bago siya mag-action, pipilitin niyang alamin siya sa atin, pag-aralan yung mga bagay-bagay, alam mo yun, bago siya mag-move. Yun na nakikita ko dito sa isa sa inyo, or malalim na talaga mag-isip yung iba sa inyo. Yun, nandun yung valuing ng connection na ito sa nakikita ko dito. Pero may sitwasyon kasi na parang nauulit or bumabalik-balik, ano, yun na nakikita ko dito. Hindi ko alam kung ano yung situation na yun sa iba sa inyo. Pero may mga sitwasyon daw na bumabalik or umuulit. Yun ang nakikita ko dito. Kung halimbawa nagsisinungaling ka o nagsisinungaling siya, umuulit yun. O kaya may tinatago siya, pwedeng uulit yun. Yun ang nakikita ko. But still, andun yung happiness. Andun yung happiness, andun yung connections when it comes sa ano to, valuing. Andun yung stability when it comes in this connection. Pero may tao dito nagsisisi. Paano yung pinagsisisihan niya? Parang may pag-backstop din kasi. Pero may pagsisisi siya. Or may kalungkutan. Pwedeng may mga sitwasyon na nahahata kayo ng, halimbawa, pagka halimbawa may nangyaring situation na nagkaroon ng recovery, di ba? Halimbawa, nagka-heal. Huwag nyo nang ipasok yung nakaraan kasi that is the past. Kasi pwedeng yun yung maging cause ng hindi maging stable yung partnership nyo, di ba? We need to move on. Okay, money and trabaho. Aquarius. At huwag na rin ulitin yung nakaraan. Ganun lang yun. Alam mo, 3 na yung 10 mo. Apat. We have the 10, 10, and 10, 10 kanina. 4 yung 10 mo. Doon sa completion situation nga. May new beginning sa'yo. Okay, kung wala kayong trabaho, ibig sabihin is merong tao na tutulong sa'yo or pwedeng may taong makakausap mo na siya yung makakatulong sa'yo para makahanap ka ng trabaho. Ganyan. Tsaka mag-action ka, syempre. Iba sa inyo. Hindi yung aasa ka lang sa tao. Mag-action ka rin. Diba? Sa iba naman sa inyo, sa trabaho, kung may trabaho yun, well, sa'yo kung nakita to, pero nangyayari naman to sa iba, dito sa situation mo, may mga tao talaga na backstabber. May mga taong backstabber, yan, may mga tao na, pero kung parang nagkakaroon ng situation na magiging okay yung sitwasyon, pero wag ka ma-overwhelm, baka mamaya maging full ka na naman. Huwag ka lang masyado ma-overwhelm. Siyempre, may mga lamat na yan. May mga backstabber na tao talaga, may mga bibetray ka nila talaga, ganyan. Ingat ka na lang din kung medyo papaamuhin ka nila uli. It's your choice. No, nandun yung point na yun. Sa nakikita ko dito sa iyo. Kasi may mga pagbabati din ako nakita dito sa situation. But still, dito yung point na yung moving on with yourself dito sa situation na to. Sa nakikita ko. Kasi may mga tao din naman na mabait. Kumbaga. Nagkakaroon naman din ng recovery pagdating sa iyo. Kumbaga nalalakpasan mo siya na doon sa point na yun. And then also, sa pera mo, kung dati is may mga tumapon na pera o nawala o nasayang, na hinayang, ngayon daw is magkakaroon daw to ng recovery. Magkakaroon siya ng recovery at magkakaroon siya ng healing. Yan ang sinasabi dito. Ibig sabihin, mababawi mo siya. Babalik yung mga nawala.
no? Yun, yung mga tumapon babalik. Well, hindi man siya instant, pero babalik siya. Ang sabi dito, no? Maaaring may mga tao din na makakatulong sa'yo when it comes to your money. Pwede may mga dealing, partnership, ganyan. Ako nakikita sa'yo, collaboration na makakatulong sa'yo pagdating sa pera. Sa iba naman sa inyo is, syempre, is yung pagiging mabait mo sa nakita ko dito, ibalansehin mo na lang, no? Sa nakita ko dito. But still, nandun yung organize mo no? Pagdating sa pera ngayon this time. Sa nakita, siguro nga natuto ka na, no? Yan. Ako nakita, you starting and you begin into your life. Sa nakita ko sa'yo dito, parang you learning. Na-learn ka doon sa situation in the past. Or you need to learn to grow, no? Sa situation. Iba dito, meron kayong gagawin na makakatulong daw sa'yo yun sa pera. Pwedeng opportunity or may mga gagawin kang situation na creation na yung makakatulong sa'yo or pwede may mga tao na makakatulong sa'yo. May tutulungan ka dito. Ibig sabihin may tao na makikipag-usap. May taong gustong makipag-usap sa'yo or ikaw sa kanya. Basta may ganun may taong gustong makipag-usap. Then, maaring tutulungan mo siya or may pagtulong. Ganyan ako nakita sa'yo. Basta may pagtulong situation. Yun. Binabalyo mo naman yung pera mo, it's good. Tsaka may mga mabibision ka. Sa trabaho, may mga mabibision ka kung sino yung mga hindi good sa'yo. Sa ano, is, sana maniwala ka sa vision mo ha, sa instinct, sa intuition mo ha, sa gut feeling mo. May mga mabibision ka daw na sitwasyon na maniwala ka dun. Arigato namaste, God bless.